subscribe Tito Manny Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Po si Kalinga Pedro, no? Yung po ang ating thumbnail at ibang laban na ito kasi meron po tayong nabalitaan na sabi ay kinasuhan na daw po si Kalinga Pedro. Ano, siyempre kapag kinasuhan na ay ibang laban na ito. Ano po? At kawawa naman po talaga si Kalinga Pedro kasi durog na durog sa mga buzzer. Samantalang wala pa naman pong napatunayan kung totoo yung sinasabi nung nagsabi sa Rapid Tulfo in Action na minamanyak daw po siya. Wala naman pong naipakitang ebidensya, no? Basta na lang po nagsalita. Ano po, pero wala po tayong magagawa. Kung yun po ang kanyang sinabi, eh siyempre, yun po ang kanyang yun po ang kanyang nasa isip na dapat sabihin doon. Kaya siguro sinabi niya. Kaya lang siyempre, dapat sana ay meron po siyang panigunda na ebidensya. Upang sa ganun ay naging makatotohanan po yung kanyang sinabi na manyakol si Kalinga Pedro. Pero kung wala naman po siyang naipakitang ebidensya, kawawa po si Kalinga Pedro kasi napaparatangan po, lalong-lalo na po. Yung iba ay sinasabi po na manyakol daw si Kalinga Pedro. Hindi pa naman po napapatunayan kung totoo po yung sinasabing iyon. Hindi po ba? Malalaman po yan sa korte kung sakaling nagkaso po sila. Siyempre, latagan po yan ng ebidensya. At ganun din si Kalinga Pedro, magsasalita din po siya. Sa mga vlog na lang ay may mga ebidensya po doon na nagpapatunay na minahal po siya ng babae. Na pwede niya pong magamit yon na minahal po siya ng babae. Natural lang po sa isang relasyon. Minsan, katotohanan po niyan, hinahalikan, gano'n. Di po ba? Normal po yun sa isang relasyon. Minsan naglalambingan. Para sa akin, normal lang po yun sa isang relasyon. Pero, ewan ko lang po doon sa nagsabi. Baka yung pagkaganon po sa kanya ay minamanyak na. Kaya mo ginagawa yon ay para maramdaman niya at maramdaman ng lalaki rin na talagang nagmamahalan po silang dalawa. Di po ba gano'n pagka magkarelasyon? Kaya, ewan ko lang po, kung ano po mangyayari dito, kung sakaling may kasuhan na. Pero sa ngayon, nakikita ko po na si Kalinga Pedro ay talagang, yung iba ay tinutotoo na si Kalinga Pedro daw ay talagang nang manyak. Wala pa naman pong katotohanan. Sabi nga po ni Kalinga Prab, kung sakaling meron ng kaso, ay ibang laban na ito. Ibig sabihin, ay nakasuporta po dyan, siyempre. Sila Kalinga Prab, at talagang hindi po nila pababayaan itong si Kalinga Pedro. Medyo may pagsisisi pa nga po dito si Kalinga Prab Kasi sinabi po niya na kung alam daw lang po niya na ganito ang mangyayari kay Kalinga Pedro, ay hindi na daw po niya inilab team itong si dating Kalinga Angel kay Kalinga Pedro. Ay totoo naman po yun. Kahit naman po sino, kapag ganun po ang nangyari, ay talagang nandun po, parang nagsisisi. Ba't ko pa na-love team itong aking pinsan? Sana hindi nagkaganito. Kaya lang, siyempre, ang hangarin lang naman po ng lahat ay maging mabuti. Kaya lang, hindi po natin alam kung bakit nagkaganon. Sabi po ng iba, selos daw po Yung po namang ibang nakadikit na vlogger, may pansarili din po na intensyon. Siguro gusto rin niya na magsarili na talaga, sinulsulan. Yun po ang kwento ng iba. Ay sa akin ay parang totoo. Sa akin ay parang totoo yung nangyaring ganun. Pero hindi naman po natin sinasabi na yun po ang ginawa nila kasi hindi naman po natin alam kung talagang ang katotohanan tungkol dito. Kumbaga opinion lang po yun. Opinion lang po na baka ganun nga nangyari. Kaya ayun, maraming salamat po. At patuloy lang po natin suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ed the Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasamahan kong reactor sa Kalingap, ganun din po yung charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video, panoorin po natin. At dito nga po ay nagsalita si Kalinga Prab. Gaya ko na sabi ko sa Edo is, hindi ko na po siya ilalove team. Nakaano na sa EDS. Nakadami ng love team sa EDS. Saka yung mga nakaka-love team na EDS nawawakwak. Kaya may sumpa ata sa EDS. Kaya hindi na po siya ilalove team. Huwag na po kayong mag-comment about kay EDS. Okay na po yung mga natulungan niya, dahil halos lahat ng na-love team natin kay EDS talagang nabago yung buhay. As in, bago talaga. Diba? Yung mga naka-love team na EDS talagang solid. Iba kasi sa EDS na maging leading man sa totoo lang. Alam mo yung kakaiba kay EDS.
Ang kakaiba kasi kay Eds, napakaano niya, misteryoso, 'di ba? Misteryoso si Edo kaya mga leading man gano'n yung mga galawan, eh, parang mga Korean, eh, parang si Lee Min-ho. Parang Lee Min-ho si Papa Eds. Kaya yung kaso may sumpa ata 'to si Papa Eds. Kaya sabi ko, "Insan ano na lang, ang hanapin mo ay yung pang-ano mo na, pang-totoong buhay mo na para maikasal ka na." Kasi tumatanda na rin tayo. Kailangan na ni Insan mag-ano, magpakasal. Sobrang bait ni Insan, 'no? Wala akong masabi sa kabaitan, 'di ba? Mabait si Insan, grabe. Dito nga 'di ba, sa nangyayari talagang mas pinili na lang niyang manahimik. Pinili niyang manahimik talaga. Pero ano, minsan hindi lahat nadadaan sa ano, eh, sa pagiging tahimik, 'no? Minsan kailangan mo rin talagang magsalita lalo na't 'yun talagang, sunod-sunod yung mga ano sa'yo, 'no? Minsan talaga kailangan mo rin ipagtanggol yung sarili mo. So 'yan, hintayin natin si Eds. Pero 'pag nagsalita yan si Eds sigurado. 'Pag nagsalita yan si Insan, naku, alam niyo mga kalingap 'pag mababait, mahirap magalit ang mga yan, 'di ba? Pero mas pinipili niya ng ganito, ng maayos sa paraang, walang, stress, walang kasuhan. Yun talaga ang wino-workout ni Eds, 'di ba? Kahit nga napagsabihan na siya nung 'di ba, below the belt na yun, sinabi sa kanya, pero mas pinili pa rin niyang ayusin, mas pinili pa rin niyang ayusin. Pero sa totoo lang grabe talagang inano niya, binaba niya yung pride niya, 'di ba? Para kausapin pa. Okey, pero si Eds minsan naman ang makakapag-decide niyan kung anong ano niya, kung anong, puwede niyang gawin. Nasa sa kanya naman 'yan. Pero sabi ko nga, minsan talaga may mga pagkakataon na kailangan din nating, ipagtanggol yung sarili natin, 'di ba? Kasi diyan tayo naabuso. Kapag tahimik tayo, minsan akala kasi nila ano, eh, okey lang sa kanila na binabanatan tayo, 'di ba? Kasi Insan ngayon talagang stress si Insan ngayon. Kasi kahit si tita nakakausap ko, talagang di daw makausap ng maayos, 'no? Di kasi sanay si Insan sa ganito, eh, sa mga ganyang kaso-kaso. Di siya sanay sa ganyan. Kaya sabi ko, ano, pakalakas lang, tibayan yung loob. Kasi andiyan na yan, eh, kumbaga wala tayong magagawa. Nangyari na yung mga ano, lalong lumaki, 'di ba? Kumbaga harapin na lang natin. Pero may adviser man na si Insan ngayon. May adviser na rin naman siya, may legal adviser na rin siya. So, kailangan niya lang gawin is ayan, pakatatag, palakasin ang kanyang ano, loob, 'no? Kasi ano na yun, eh, laban na, eh. Kung totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun. Hintayin na lang yung ano, 'no, at pag-isipan yung mga bawat galaw, 'di ba? Pero kung totoo man na nakasuhan siya, grabe na yun. Ibang ano na yun, ibang usapan na yun, ibang usapan na yun. Kung si Insan Eds nakasuhan, kahit ako mismo di ko matatanggap yun. Mahirap tanggapin yun na alam ko kasi ang ano, eh, istorya, alam ko din yung simula, 'no? Alam ko yung sakripisyo, si Insan alam ko yung sakripisyo niyan. Tapos bandang huli ganun lang pala yung ganito lang yung, maano niya, matatanggap. Kung alam ko lang na ganito talaga yung mangyayari sa kanya, hindi ko na sana siya ini-love team kay ano, dun sa isa, 'no? Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Ito na yung pinakamalalang nangyari talaga sa kanya, 'di ba? Sa kabila ng mga nangyari, 'di ba? Ah, anyway, 'di naman natin alam kung natuloy ba 'yun. Kasi ano ko lang din naman, eh, bali-balita.